Nakuha kong balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. Di ba? Magkikwento kayo, bitin pa. Yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Yung kontrakto na balik-balik sa office mo. Malaki-laki hong kaguluhan to pag nagkataon. Kung sakali man hong totoo ang sinasabi nitong si Sir Busi Duque na kung saan kukubkubin ang central office ng Iglesia ni Cristo nitong bangag administration na to at ang kanilang gagawing dahilan kesyo doon daw nagtatago itong si Senator Bato. Sa tingin ho natin malaki hong kaguluhan yan. Pero bago natin na panoorin niya ang update na yan sa atin itong si Sir Busi Duque, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Nakakabahala ho itong mga ibinahagi nitong si Sir Busi Duque sa kanyang video na to. Huwag na ho natin patagalin itong mga kababayan para sa mga kasama nating miyembro ng INC dito, magmatyago kayo dahil lang mga kalaban ho, wala naman ho sila sa matinong kaisipan. Mga adik ho, karamihan. Kaya sa tingin ko, pagka mayroong mga balitang ganyan, talagang ika nga malamang sa malamang pinagpaplanuhan na ho yan. Kasi ganyan din ho ginawa nila dyan sa KOJC, di ba? Talagang ikinubkub ho nila, pati yung eskwelahan, pati yung kung saan sagradong lugar para dito sa mga KOJC member, wala ho silang patawad. At sa tingin natin, dahil nga adik tong administrasyon na to, yung ginawa nila sa KOJC kay Pastor Kibuloy, pag napagtripan ho ito, talagang sa tingin ko talagang tutuluyan ho nila ito mga kababayan. Kaya mapagmatsyag ho kayo para sa mga kababayan nating INC. Hindi naman ho normal yung mga kalaban natin dito. Mga adik, mga matatakaw sa pera, wala ho sa tamang katinuan. Yun ho yun mga kababayan. Panuorin ho natin to. Kakalungkot. Nakuha kong balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago. And that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc., etc. Alam niyo naman, sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin itong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun Alam niyo, pero malabo ho yun, yung wawasakin nila yung Iglesia ni Cristo. Malabo. Hindi ho natin, kahit sa ating wildest dream, hindi ho nating makikita na mangyayari. Yung pinaplano nila yan sa INC. Diba? At saka ito ho mga kababayan, sa tingin ho natin talagang malaki hong gulo yan pagka ginawa yan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Malaki hong kaguluhan yan. Sa maniwala ho kayo sa hindi, malaking kaguluhan yan. Kung yung sa KOJC, diplomasya ang pinairal ng mga
miyembro, mga opisyal ng KOJC sa pangunguna nitong si Pastor Kibuloy. Kasi talagang diplomasya, nakita nyo naman pinapasok pa nga sila eh. Walang ang hawak-hawak nila, warrant of arrest. Nag-search sila, ibang dokumento, pinagbigyan pa rin. Di ba? Dahil naniniwala sila na diplomasya at talagang sa maayos na usapan, matadaan naman yung mga ganyang klaseng bagay. Pero ngayon nakita na ng mga kababayan nating INC na hindi uso dito sa bangag administrasyon na to ang diplomasya, ay magkakaalaman ho tayo dito mga kababayan. Siyempre, ang ating ang ating simpatsay para sa mga kababayan nating INC. Baboy ho itong administrasyon na to, kaya ang pagsuporta ho natin sa ating mga kababayang miyembro ng INC, matindi ho yan. Ika nga, pagka sinuportahan natin sila dyan sa laban nila na yan, pag nagkataon ang sinusuportahan ho natin yung mga pinaglalaban itong si Senator Dante Marcoleta. Dahil gusto ho nila siguro i-dismantle itong religious group, dahil nakita ho nila talagang napakalakas ho nito. Yung mga taga-suporta, yung mga miyembro talagang yung kanilang pagmamahal sa bayan talagang nandun. Kitang-kita ho natin. Yung nasa isang page ho sila. Kung ano yung tayo ng mga miyembro, at nakikita ho natin yan sa pamunuan nila, sa kanilang dito kay Senator Dante Marcoleta, para ho talaga sa bayan. Pero itong JIL na to, hindi ho talaga tayo bumilib dito kay Joel Villanueva, kay Brother Eddie. Mga walang kwentang leader ho yung mga yan. Pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo maiiwan si Madrahog. Because I've been talking to a lot of people, and isa lang ang lumalabas, di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito, na isang malaking organisasyon, ay ang Iglesia ni Cristo. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung KOJC. GIL, wasak yung GIL. Takan nyo, GIL, nawasak ko nila. Ngayon, sa tingin nyo ba may maniniwala pa sa GIL yan? Wala na. Pagka nagsalita pa ba si Joel Villanueva, sa tingin nyo ba papaniwalaan pa siya? Hindi na. Wala na ho. Sa tingin nyo ba pagka yung JIL na yan, tumayo sila at sasabihin nila na para sa sambayan ng Pilipino, magkaisa tayo, napakalaking kabalbalan ho ng mga kababayan. Hindi na ho maniniwala ang ating mga kababayan dyan. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno, and to create a narrative that it is an evil organization. Alam niyo na, di ba? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Well, nakakabahala. Sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means necessary. Alam niyo, maraming beses na pala nag-attempt ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapagdeklara ito ng martial law. Pero hindi nangyayari. These are stories. Siyempre wala naman aamin, wala naman magsasalita na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila, na nagawa nila.
they have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC and they Mag-cooperate cooperate. sila. Correct. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato and yet tinutulungan nila yung ICC na madakip si Bato for their own benefit. Diba? Nakita niyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about programs of government. It is about impeachment and the flood control issue. More on the flood control and a little bit of the impeachment. Pero ngayon nakikita natin na yung impeachment talagang they arrested Jinggoy, they suspended Jinggoy, kulang na ng isa, di ba? Pag maaresto si Marcoleta, isususpend din, kulang na ng dalawa, magiging 22 na ang senador na buboto sa impeachment. And if they will be able to arrest Bato, and if Bato will be brought to The Hague, magiging 21 na lang. And the numbers will drop and the probability of conviction will go high. So, itong vlog na to is a boring and long lecture. Pero, it goes to show that the Filipino people, the Filipino audience has already matured and that they already acknowledge yung impormasyon na nanggagaling sa ibang tao na nakakapag-analisa is better than those that are prepared by the people of the government para isaksak sa utak ng mga Pilipino at paniwalaan ito para magtagumpay ang kanilang iniisip para sa kanilang mga sarili. Sayang ang bayot. Gusto niya ng repentance, labas lahat ng baho, labas lahat ng problema. Ang addict ay hindi magagamot pag hindi niya inamin na addict siya. Addict yan sa sex, addict yan sa sugal, addict sa alcohol, addict sa drugs. Tignan nyo sa US, yung mga anonymous, di ba? Let's say alcoholic anonymous. Ang umpisa mo, hi, I am Pedro de la Cruz. I am Juan de la Cruz. I'm Maria de la Cruz. And I am an addict. Why? Because pag hindi mo inamin, wala. Diba? So if we're gonna sweep under the rug, ano po ang sabi ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee? Sabi niya, narinig na naman natin yung 18 Marines eh. Paano nyo narinig? Hindi naman nagkaroon ng hearing. Diba? At siya, marami naman ibang iimbestigahan eh. Kala ko ba, trillion peso march? Kasi nga, ito yung trillion peso na corruption. Di ba? Pero wag maghanda na lang tayo sa impeachment. Importante yung impeachment. Pero hindi pwedeng impeachment lang. Selective justice yun. Di ba? Okay. So, yung two things, di ba? We have to have a basis of what is truth. And secondly, we want to know where truth is going, where it's going. So, ang sabi ko sa inyo, pangalawa, revival not revolution. What's the difference nung totoo? Yung political revolution, palitan mo lang yan, okay na. Sana kung si ganito maging presidente natin, kung si ganito maging speaker natin, kung si ganito maging Senate president, kung si ganito lang maging mayor natin magbabago. Don't get me wrong, leadership matters. Leadership matters, di ba? When the blind leads the blind, alam mo nang madadapa ka or mahuhulog ka sa bangin, di ba? But having said that, it's leadership is complicated in a human because nakikiramdam ka rin sa followers mo eh. 'Di ba? Kaya nga hirap yung mga reformers kasi to a certain degree, and this is a true story, kilala nyo to pero hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino. Yung isang secretary na napakaselan ng hinahawakan niya dahil corruption nga, sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, yung pangalan niya, there are 3 kinds of people following you now. Last year to. 3 kinds of people. First, yung gusto ng totally pagbabago, na sa departamento mo, tunay na yung bidding, wala nang corruption. Di ba? Lahat ng gawin ng departamento mo, ayos na. Okay. The second one, ayaw na ng ghost, pero baka naman pwede tayong bumalik sa 10-15%. Kasi kailangan natin yan. Di ba? Yung pangatlo, wag lang ako makulong. Sila lang makulong. Tapusin na natin to. Balik na tayo sa dati.
So sabi ko sa kanya, Secretary, ito problema. Yung tatlong nasa likod mo, pare-parehong pumapalakpak ngayon. So yung tatlong yan, nabobosesan mo, naririnig mo yung palakpak. Pero iba-iba gusto nun. Ang pinaka-delikado doon, pero pinaka-okay yung una. Na gusto niya, eto chance natin. Nasa kalye mga tao, lahat ng media kakampi ka, lahat ng korte kakampi ka, ombudsman at DOJ kakampi ka, baguhin mo na lahat. Yun ang pinakamaganda, pero sila ang pinakakonte. Di ba? Ang medyo mas marami, yung konting corruption, okay naman. Kaya lang ang problema sa Pilipino, yung konting corruption, season lang yon. Lalaki din ulit yon. Di ba? Prinun mo lang hindi mo hinugot ano mangyayari sa isang puno, sa isang halaman, prinun mo? Lalong lalago, di ba? So, kung alam mong fruit-bearing yon, i-prune mo. Pero kung alam mong weed yon, hilahin mo na. Kasi kung hindi, lalong lalaki yon, di ba? So, yung revival starts with the repentance. Ilabas natin lahat, di ba? That's why no one could believe that nung nalabanan yung apartheid, ang ginawa ni Nelson Mandela is, sandali, wag natin ikulong lahat. Mag-truth commission tayo, labas natin lahat, mag-sorry tayo sa isa. So I'm not proposing that now, baka naman ma-misinterpret. No? Ang point ko lang, you have to start with truth. You have to start with repentance. Then the reforms, the revival will come in. We have to deal with our political realities and political system. So like ako, di ba? I mean, kayo ang staff ko, so alam nyo, I haven't coordinated with both Malacanang and with the VP, with opposition administration. I can talk anytime. I have had meetings, not with the VP, with the executive side, to try to bridge everything. Pero, meron mga no compromise, which is our integrity. Diba? So, which goes to the third part, which is strategy versus tactics. No? So, the bigger picture is strategy. So, for example, let me just talk about two things sa strategy because we really have to talk about identity, where God is leading us, how do we refuel ourselves pag tingin natin pagod na tayo, di ba? So, for example, ang strategy natin from the start, simple lang. Kunin ang majority, kunin ang Senate presidency, gawin yung tama. Ganun lang simple. Gawin yung tama. Ano yung tatlong tama? Una, anong truth na naitatago? Paano natin ilalabas in a systematic, at the time, corporate way, na hindi naman mayayanig ang Pilipinas, pero mayayanig ang mga korap. Okay, two, how do we solve problems in education, in health, na totoo? Kasi like sa education, ang dami-daming, magaganda lahat ng bills na yan. Pero mark my word, until we deal with K-12, ang mga bata, half day lang ngayon Diba? So pag hindi mo binawasan ng 1 or 2 years o hindi mo pinondohan, there's only two ways to solve Philippine education. Buhusan mo ng pera para yung K-12 ay fully funded at bumalik sa 7 to 3 p.m. or 7 a.m. or 8 to 4, whole day ang bata na equip lahat, or bawasan mo muna ng 2 years habang inaayos mo. Lahat ng iba doon are in between window dressing and building new rooms. Meaning, building new rooms, magagandang programa. Ang problema, hindi mo inayos yung pundasyon. Diba? Ganon din po sa health natin. If you look at the amount of money out of expense sa gamot, if you look at our approval systems, if you look at PhilHealth, etc., kawawa talaga mahirap sa ating bansa. Kawawa talaga. Diba? So, strategy. So, ano strategy nung kabila? Palabasin ng manggulo. Sila nagpapasok sa NBI. Sila nagsabi sa NBI, full battle gear kayo doon. Sila hindi naglagay ng membro. Sila ang hindi nagpausad sa bills natin. Authorized naman sila na mag-BICAM, etc. Diba? Sila yung nananakot sa kapwa natin membro na lumipat kayo kung hindi makukulong kayo. Sila ang meeting ng meeting sa Malacanang pero pinapalabas nila, tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila. Ba't tayo papasok sa strategy? In one sense, kailangan mo sagutin yung issue. So like yesterday, pinaalala sa akin nung ating comms, stick to the issue tayo, which is truth. Diba? Na hindi tapos ang laban. Pero ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Ni 5, may discretionary fund na pwedeng kunin ng... Huwag kasi kayo magpapaniwala kay Ping Lacson, sinungaling yan Diba?
Ano ho yan? Lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng kabalbalan ngayong mga panahon na to gagawin ni Ping Ang Lacson. Senate President. Maraming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Ni 5, hindi ako kumuha doon. Tapos sasabihin nila, 700 million ginastos ko. Tapos wala. O, unang-una, magaling sa division si Senator Lacson for 2 reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or multiply lang 28. Pero mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? O, paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na mahuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga nanggugulo na manggugulo si Senator Lacson? Trabaho So on yan. one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues, na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisira main message mo. So kung ang main message natin is good governance, tapos akala ng tao may anomalya sa 700 million. So sabi niya, isipin mo, walang productivity. O bakit ngayon break eh? Everyday ngayon, 25 million. So kung ngayon sasabihin ko, ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian, 25 million today, walang nagawa. Nangyari. Tomorrow, 50 million, walang nagawa. O sa Monday, kung 5 araw na, 125 million, walang. Naka-break tayo eh. Meron pre-trial eh. 'Di ba? So wag natin lokohin ang Taong bayan. tao. So, but sometimes Wala pang ano natin itong si Espiketan. SP pa rin tawag ko sa kanya kasi nasanay na ako. Pasensya na Sen ha. strategic na i-expose yung ginagawa nila. So, nakita ko to kasi tandaan nyo, political science yung background ko, yung pinag-aralan ko. And uma-absent ako sa school, sumama lang sa tatay ko because I was really interested in politics. I've been a counselor since I was 21 years old. I've been in government. So what's my point? Nung nakita ko na dumami ang mga congressman na bumabanat sa VP noong 24-25, sabi nung iba, ang dami ng galit. Sabi, hindi, naging speaker ako eh. Magaling ang strategy yung speaker. Bakit? Alam kasi nila na sa Pilipinas, we have a two-party system. Diba? Sabi nung iba, multi-party. Hindi, two-party system tayo. Diba? Party on Friday, party on Saturday, election sa Monday, Tuesday, lahat kakampi na sa administrasyon. May maiiwan lang na konting oposisyon. So in a sense, two-party, administrasyon, oposisyon. Diba? Medyo unique lang ngayon kasi yung mga Pinklawan, Dilawan, kumampi, Marcos na rin. Dahil ayaw kay VP Sara. So ang nangyayari ngayon, they claim to be the opposition, but the opposition oppose. They're actually co-administering. Diba? So, what's my point there? Ang galing ng ginawa nila. Kasi pagka yung congressman hindi nagsalita ng mabigat versus VP Sara, alam nilang pagpalapit na or bumango, kakampi din nila o dalawa kakampi. So ang ginawa nila, binitawan, sinusuportahan, ginalit, or whatever. No, I'm not saying hindi conviction nung iba sa Quadcom, etc. I'm point, it was a systematic attack. So that nga, hindi na sila, so that point of no return na. Na kung ikaw man si VP Sara, paano mo pang kakausapin yung mga yon? Inupakan ka na ng ganon. Di ba? So ganon din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nagkikwento, nagmasama na ng sitwasyon. Etong si Senator Lacson, kung ano ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kumausap sa ibang kasama na bumaliktad, si 14. So ang point ko, anong ginawa nila? Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo lahat umupak. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Pero sila, nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Rafi Tulfo, ikaw naman. But makikita mo yung diferensya nila eh.
sabi ni Raffy Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may 3 kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung 2 kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Naku po. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Yung kontrakto na balik-balik sa office mo. Naku po. Yung kontraktor Yari. Erwin Tulfo. sa party. Marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba. Di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noong time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi eh. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon, invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Diba? So I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. But that doesn't mean as Christians, mag-iimbento tayo. We will use money, we will use PR, we will use etc. Diba? So pasensya na po kayo kung minsan kailangan kong sagutin. Tactical yon. But going back to the strategic, ano ba ang ating trabaho ngayon? To reveal the truth. The truth about the problem in healthcare. How do people get their healthcare? So, pero habang nire-reveal natin, may balik yan ha. So, yesterday, in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system. So, hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price we have to pay. And we know, we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Pero, we have enough resources to hire buses. So kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras eh. Di ba? May sakit sila, ang dami-dami yung pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. Picture ka ng picture kasama ng mga nasa vape. Di ba? Tapos, flu shots lang, hindi nyo mabid, hindi makasama. Tapos just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Senator Lacson, Sir, sabi mo, hindi pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang TUPAD, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika, at hindi dapat nag-iipitan. Sir,
nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. Oh. Pero, hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Doon ako kay Ben magsusumbong kasi... Yun! Hindi, kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno eh. Walang Diba? kontrata Walang sa tinatago eh. Walang ano, diba? I'm not close to Mon Tulfo. I'm one of his punching bags, even during the time of Duterte time. Pero si Mon, wala rin kontrata sa gobyerno, sa pag-alam ko. So I respect him. Even if he's not in favor of what I'm doing, kahit tinitira niya ako. I also respect Ben, nakikita-kita ko, di ba? Pero si Erwin at si Rafi, paano ko re-respetuhin ko? Paano ko re-respetuhin? Di ba, alam ko kung sino kayo, anong ginagawa nyo, alam ko kung anong hawak sa inyo. Tapos araw-arawin nyo ako sa media. Magdebate tayo, sabihin nyo yung topic, yung debate ng katotohanan, debate ng flood control, debate ng contractor, di ba? Huwag tayo magdebate ng Diba? kung ano-anong gusto nyong topic na nililihis nyo lang sa mga nangyayari. So again, mga kasama, tama yung narinig nyo, inuumpisahan na kami. Actually, to be fair ha, for a long time, Senator Amy and Senator Bongo, pinagtatanggalan din ng mga pondo. So, ang sabi nila, daan-daan bilyon ang para sa ayuda at hindi to pwedeng gamitin sa pagpapamango, which is not true also. Nung nagkaroon ng oil crisis, nung Israel, open na silang may picture, may pangalan sa pagdidistribute Pero okay lang kasi at least nakukuha ng tao. So don't get me wrong As long as yung mga pasyente na asikaso, it doesn't have to pass through my office. Ang problema, pumunta sa opisina nila, sila nagsasabi, pumunta ka sa congressman, senador. Pagpunta naman nila sa congressman, senador, ay dito sa congressman na to kasi kakampi ng Malacanang. Dito kakampi, di ba? So, let me address myself to Senator Win because paulit-ulit siya nung siya ang chairman ng Committee on Finance. Sabi niya, walang politika sa pondong to. And I believe him. I believe him. When he was chairman of Finance, sabi niya, walang politika, pare-pareho to. At yung amounts natin bilang mga senador, walang lalamang, pare-pareho tayo. O, Senator Win, you're now the Senate President. May DOH Secretary ka, namumuliti ka. O, the ball is in your hands, di ba? Pero papayag ba tayo? Sa atin, ano ba ang isang weekend? Pero yung may sakit na hindi matuloy yung CT scan niya, hindi matuloy yung MRI niya, hindi matuloy yung dialysis niya, that can be fatal. 'Di ba? So, sasabihin nyo, kami namumulitika. Yan ang ginagawa nyo. So, sorry. Mapupunta tayo sa politika because we have to fight the daily battles. But my point is strategy versus tactics. Daily battles versus the war. The war is really for the kind of Philippines we want. 'Di ba? And yun ang last ko sasabihin. We have to articulate that. We have to articulate. So yung mga men and women of God na nandito ngayon na you will be speaking on those topics, pasensya na po kayo kung napunta ako sa daily battles. But that's what we're facing. And iba-iba tayo ng trabaho. May taga-fast, may taga-pray, may taga-encourage, may taga-luto, may taga-linis. Di ba? So, we're all part of that giant puzzle that the Lord has put. But as long as we said, Lord, use me, Lord, send me, I think we'll be okay. So sa lahat na nagpre-pray for us, lahat ng nagtatrabaho for us, guys, kayo yung inner core. So don't lose faith. Some of you didn't sign up for this, but even if you didn't sign up for it, you had in your mind the kind of Philippines you want. So, di ba yung balik tayo dun sa na Lord, save mo ako. Pinadalang kita ng helicopter, di ba? So, in your mind, you probably had a different way. Di ba? So, kung tingin yung education yung problem, you're probably drafting a super good bill on education. Di ba? Or if you're talking about local government, baka nakadikit kayo sa pinakamagagaling na local government sa Metro Manila, dumikit kayo sa Taguig, sa Pasig, sa Manila, sa Quezon, whatever, di ba? Dumikit kayo sa Cebu, dumikit kayo sa Davao, sa Peace and Order, and you think that's the way. But His ways and His thoughts are not ours Di ba? In the same way, let's not say na yung ginagawa natin, yun ang way ni Lord. Hindi. Tuloy-tuloy tayong nagdi-discern. But guys, ang point ko po, kung kayo'y nagdadasal for a new Philippines, a renewed Philippines, kayo nagdadasal for revival, it's here.
It's here. So let's not only do, let's do more. Let's not only do more or work harder, let's work more intelligently. And wag natin pagpilitan ang ways natin. Day by day to. Every day pagtulog, Lord, thank you, wala pa kaming kaso. Thank you, Lord, may AX pa kami, wala lang MAIP. Thank you, Lord, na buhay pa kami. Paggising sa umaga, ganun din. Di ba? That's what walking by faith means. Hindi mo kita, pero alam mong dadating. Hindi natin nakikita yung klase ng Pilipinas na gusto natin. Pero sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a future. Good afternoon, everyone.